Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan natin kung paano naman gumagana yung binary search, okay? So ang pinag-aaralan natin ng previous video natin is linear search. So ngayon naman binary search tayo. So una, papaliwanag ko muna paano nagra-run yung binary search. For example, ito guys, meron akong hawak. Sabihin natin itong hawak ko na to is libro. Tapos ibibigay ko yung first page. Sasabihin ko sa inyo na ang first page nito is 0, okay? Kasi sabihin natin para siyang array. 0 yung first page. Tapos guys, yung dulong page nito is 100, okay? Ngayon, pag sinabi ko sa inyo na hanapin mo nga yung page 99, anong gagawin mo? Magsisimula ka ba sa 0? Tapos ibubuklatin mo hanggang 1, 2, 3, 4, hanggang makarating ka ng 99. Diba? Hindi yun ang gagawin mo. Pero kung linear search ang gagamitin mo, ganun ang mangyayari sa'yo, guys. Kagaya ng pinaliwanag ko sa inyo may previous video, guys, na kapag ka linear search, magsisimula siya sa pinakauna hanggang makarating siya sa dulo. Okay? So, ganun ang linear. Yung binary, ganito. Kunyari, 0 yung una. Pinrovide ko yung una, 0. Tapos pinrovide ko rin yung last page. Sabi ko yung last page 100. Hanapin mo ngayon yung 49. Anong gagawin mo? Bubuklatin mo yan sa gitna, 'di ba? Tatantsahin mo. Hatiin mo sa dalawa. Tapos sabihin natin na binuklat mo siya tapos nakita mo sa kanan 60. Ibig sabihin bubuklat ka pa kaliwa kasi sumobra ka. Kung pagbuklat mo nakita mo sa kaliwa ay page 38 ka, ibig sabihin sumobra ka naman ngayon. So bubuklat ka na naman pa kanan, 'di ba? Ilang page na lang. So pagbuklat mo ganyan, guys, saka mo makikita oy page 49. So anong nangyayari dito, guys? Ibig sabihin is kino-compare mo, 'di ba? Tinatansya mo, hinahati mo sa dalawa yung array. Tapos tinitignan mo yung value nung kanan at kaliwa, kino-compare mo dun sa page na hinahanap mo. Para malaman mo kung saan ka maghahanap. Hindi ka magsisimula sa pinakaunahan hanggang makarating ka ng dulo. So ganun yung binary, guys, okay? Hinahati niya yung array sa dalawa, left and right, tapos ikukumpara niya yung hinahanap niya kung saan to banda, nasa left ba to o nasa right. Ganon, guys. So paano ko yan ede-demo? Simulan na natin. Open natin yung ating code editor. As you can see, guys, prepared na yung C++ ko dito. Siyempre, dahil binary search yung gagamitin natin, mag-mention na ako ng array dito kung saan hahanapin natin yung element na ipapahanap natin. Sabihin natin, ang pangalan nitong array na to is array na lang din. Tapos, lagyan natin ng elements. 100, 200, 300, sabihin natin hanggang 500. Okay? So, meron akong integer array na merong 5 elements. Ngayon, hindi ko nilagay yung kanyang size. So, anong gagawin natin? Gagawa tayo ngayon ng expression. Lalagay natin sa integer, size yung pangalan. Naturo ko na sa inyo to. Ito yung expression na to yung magbibigay ng size dun sa ating array. So, kunin mo muna yung size ni array. Pag nakuha mo na, i-divide mo naman dun sa size ng kada index ni array. Okay? Magsisimula ka sa 0. End of the statement. Pagka gumamit tayo niyan, magkakaroon na ng capacity yung code natin na sukatin yung array niya. Tapos, meron pa tayong isa pang integer na ibibigkas dito. So, ito naman ngayon yung hinahanap natin. Okay, ano hinahanap natin? Sabihin natin na yung hinahanap natin is 500. Okay? Yung hinahanap natin, 500. So, kumpleto na yung ating main function. Ngayon, gagawa pa tayo ng isa pang function kasi dito natin ilalagay yung ating binary search na codes. So, paano yon? So, gagawin ko tong function na to na integer function. Bakit integer siya? Kasi kailangan natin ng result. Kasi nagpapahanap nga tayo, di ba? Kailangan natin makakuha ng result galing sa kanya. Kaya ginawa ko siyang integer function kasi at the end of this function, magre-return siya sa atin ng integer kung meron pa siyang nakita. Okay, so sabihin na lang natin na ang pangalan nito is binary search. And then parenthesis, yung kanyang mga parameters. Also, curly braces, yung block of codes naman niya. So, ibababa ko lang yung curly braces nito. Paghiwalay na natin. Ngayon guys, magpapasa tayo ng parameters. So, ano ba yung mga parameters natin? Ano ba yung mga variable na involved dyan? So, kung titignan natin guys, yung mga variable na involved dito is number 1, integer array. Okay? Sumunod yung integer size, yung size ng array. And then, ikatlo is yung integer na hinahanap natin. Int hinahanap. Ngayon na napasa na natin yung mga arguments, ito yung mga variable na involved, ko-code na natin ngayon siya. E-define na ngayon natin yung functions. Anong gagawin ng function na to? So, ang unang gagawin nito guys, kagaya nung in-example ko sa inyo, ano ba yung ginawa natin kanina dito sa notebook? Binuksan natin sa gitna. Binigay ko sa inyo kung ano yung unahan at ano yung dulo. Okay? So, dalawang integer to. Yung una, isabihin na natin na ito yung left side, yung sa unahan, hindi ko muna bibigyan ng value, de-declare muna natin. Yung ikalawa naman is integer, yun naman yung right side. Okay? Yung nasa dulo naman. Ngayon, ganito guys, kailangan natin itong bigyan ng value. So, kung titignan ninyo guys yung array natin, lagyan natin ng index para hindi kayo malito. So, dito sa right side guys, ano ang unang page natin? 0. Tapos, 1, 2, 3, 4. Diba? Hanggang 4. Yung 4 yung dulo. Ngayon guys, bibigyan natin ito ng value. Ano yung una na page or unang index? 0. So, left is equals to 0. Yan yung unahan. Diba? Ngayon naman, ano naman yung dulo? So, sa dulo guys, para makuha mo yung value ng dulo na array, ganito yung formula. Gusto ko lang tandaan ninyo to. Lalabas ako dito ha. Magko-comment ako.
Size minus 1. Bakit? So dito guys, kukunin nitong expression na to yung size ng ating array. So makukuha niya na yung size ng array natin is 5. So lagay natin dito. 5 yung size ng array. Okay? Minus 1 equals 4. Yan yung dulo. Okay? So, totoo ba? Oo, totoo. Ayan. Ano ba yung dulo ng array? Diba? 4. Ganun lagi yun guys. Para makuha mo yung dulo, may mention mo yung size, maminusan mo ng isa. Yun yung dulo. So, sa right side, ang magiging value niyan is size minus 1 is yun yung dulo. Kung ang size nito is 10 elements, minus 1 mo yan, ang dulo ay 9. Bakit? Kasi nagsisimula yung index sa 0. Nakuha ninyo guys. Ngayon na nabigay na natin yung unang page at huling page, okay? Or yung first part or yung left and right, yung una at huli, ipapacheck na natin sa kanya guys. Papahanap na natin yung hinahanap natin. Paano? Gagawa tayo ngayon dito ng while loop. While. Hanggat yung left side or yung una is, kung ang una nating page is 0, hanggat siya ay mas mataas or equal dun sa pinakadulo, magraran tong code na to. Okay? Anong code ang magraran? Ganito. Gusto ko mag-declare ng isa pang variable. Middle yung pangalan. Or gitna. Sabihin na lang natin gitna. Tapos meron na akong ibibigay na expression guys. Gusto ko tandaan din nyo. Ito yung expression na lagi natin gagamitin kapag gusto natin makuha yung middle or yung gitna ng isang array. Ano yon? So lalagay ko sa comment muna. So lagay mo dyan yung gitna. Ganito guys. Si left, ipa-plus mo siya. Tapos gagawa ka ng parenthesis. Right minus left divided by 2. Saka mo ngayon ipa-plus dito sa left. Yung sagot niyan guys, yan yung gitna. Nakuha ninyo. So i-copy na lang natin to para hindi ko na i-code. Ito yung expression na ginagamit natin para makuha natin yung middle or yung gitnang element ng isang array. Kaya ako may calculator dito. So anong next na gagawin natin? E di isolve muna natin to bago natin i-code yung sunod na code natin. Dahil expression to guys, ang susundin natin dito is yung PEMDAS. Kung naaalala ninyo yung PEMDAS. Okay? Ano mauuna? Parenthesis muna. Okay? So right minus left. Yan muna yung unang sasagutan natin. So lagay natin dito. Parenthesis muna tayo. Right minus left. Ano ba yung value ni right? 4. Bakit? Ayan o, yan yung dulo. 4. Diba? Ito yung panguha ng dulo. O ano yung value nito? E di yung dulo, yung 4. O lagay mo dyan. 4 minus, tapos yung left natin is 0. Tapos sunod natin, dahil PEMDAS yan, una yung divide. Divided by 2. Saka mo ngayon ipa-plus dun sa left. Ano ba yung left? 0. Okay? So kung sasagutan natin to, 4 minus 0 equals divided by 2 plus 0 equals 2. So ibig sabihin, yung gitna natin is 2. Nagets? Ngayon patunayan natin, 2 ba talaga yung gitna? O titignan natin sa ating array. O ano yung index ng 2? 300. Yan ba yung gitna? Oo, yan yung gitna. O di tama yung ating calculation. O dahil nakuha na natin yung gitna, meron na tayong next na gagawin. Ano next na gagawin natin? Kukumpara na natin. If statement. If condition, kapag kayong array natin with the current index of gitna. Ano yung value ng gitna, guys? Yung value niya is eto guys, itong expression na to, which is kung isa-solve natin, makakuha tayo ng 2. Sabihin, yung value ng integer na gitna is equals to 2. So yung array na to guys, 2, sabi niyan index 2, eto yan 300. Okay? Kapag kayong array na gitna, which is 2, 300 yung value. Kapag siya ay equal dun sa hinahanap natin, gusto natin matapos na. Okay? Kasi nakita mo na. Kumbaga, yung index na gitna, 300. Yan yung hinahanap ko eh. So, magre-return na tayo. Anong i-return natin? Eh di, i-return mo yung gitna. Diba? I-return mo yung number kung saan mo nakita na equals na yung hinahanap mo. Kaya ang mangyari, kung ang hinahanap natin dito is 300, gagawin kong 300 yan. Magtutrue na to. Yung array na may current index na number 2, eto, equal na siya sa hinahanap ko, ay 300 hinahanap mo. Stop na. I-return nyo na to. Okay? Pero, dahil ang hinahanap natin is hindi naman 300, ang hinahanap natin is 500, magpo-false to. So, hindi mag-execute to guys. Itong return na gitna. False eh. Ano mangyari? Meron pa tayong isa pang if. Okay? Kapag yung gitna na array is mas malaki dun sa hinahanap natin. So, kung ang hinahanap natin is 500, tapos yung nakuha nating array na gitna, which is 2, ay 300 lang. Mas malaki siya. So, anong gagawin natin? Magraran ngayon tong code na to. Okay? Anong magraran? Left. I-re-assign natin yung value. Papalitan natin yung value ng left. Hindi na tayo magsisimula sa 0. Mamaya ako papaliwanag. Anong magiging bagong value niya? Equals. Yung gitna, di ba yung gitna, ang current value niyan is 2. Dagdagan mo ng isa, yan na yung bagong value nung umpisa natin or ni left. Ang sagot dyan is 3. Sabihin, dyan na tayo magsisimula. Sa 3 na tayo magsisimula. Bakit? Sabihin, dito na tayo magsisimula guys. Ito na. Etong 3. Ayan. Dito na tayo magsisimula sa 400. Bakit? Kasi yung hinahanap natin, mas mataas siya dun sa 300 eh. Ibig sabihin, yung 300 pababa, X na yan. Diba? Kaya nag-update tayo. Pinalitan na natin yung left. Yung left, dito tayo lagi magsisimula. Ito na yung magiging unang page natin. Diba? Pinalitan natin yung value niya from the middle. Dinagdagan natin ng isa. Ibig sabihin, yung gitna pababa, discarded na yan guys. Wala dyan hinahanap natin. Kasi hinahanap natin greater
greater siya dun sa gitna eh. Kung ang hinahanap mo 500, yung gitna is 200, di wala na to. So para kang nagbubuklat ng libro, di ba? Pagkabuklat mo na, nakita mo na yung nakita mong page is 30 pababa, ang hinahanap mo 49, wala na yung left. Maghahanap ka na pa kanan kasi nandun yun sa kanan. Nakuha ninyo. In same manner as well, sabihin natin nag-false. Pag sinabi nung if na to guys, na if yung array na gitna, which is 300, greater ba yung hinahanap natin doon? Hindi. Sabihin natin ang hinahanap natin is 200. Kaya hindi magraran tong left, di ba? Ano magraran? Eto ngayon yung magraran. Magde-declare ngayon ako dito ng else. Kapag yung hinahanap natin is mas mababa naman, okay, dun sa gitna. Kung ang gitna is 300, ang hinahanap natin is mas mababa dun. Dapat, etong 400 pataas, eto na yung hindi nakasali. So, baliktad naman. Kaya magde-declare ako ng else. Ano naman ang mangyari sa else? Si right naman ngayon ang ating i-update. Si right side, i-update natin siya. Papalitan natin yung value niya. From gitna, babawasan natin ng isa. Okay? So, kung ang gitna is 2, ang bago na nating dulo is 1. Diba? Dito na ngayon tayo maghahanap. Paatras na ngayon tayo. Nakuha ninyo guys. Okay? So, teka, mali yung variable ko. Diba? Ngayon, sabihin na natin, kunyari, ang hinahanap ko na is 9,000. 9,000 yung hinahanap ko. Diba yung 9,000? Wala siya sa array, hanggang 500 lang. So, matatapos yung while loop natin, hindi natin nakuha yung hinahanap natin. Ano mangyari? Lalabas ngayon tayo ng for loop. Mag-exit tayo ng for loop. Ito ngayon ang mangyari. Magre-return tayo ng -1. Sabihin, wala akong nakita. Itabi na natin yan, yung function na yan. Itong function na to, ito yung magiging binary search natin. So, paano ngayon natin yung pagaganahin dito sa loob ng main function? Siyempre, kailangan ko siyang i-mention dito sa loob ni main function. Pero ilalagay mo siya sa variable. Bakit? Kasi integer siya eh. Meron siyang i-return na value. At the end of this function, magiging number lang yan. It's either makita niya kung anong index or hindi niya nakita at all. -1. So, ano mangyari? Pag i-mention mo siya sa loob ng integer main mo, kailangan mo siyang ilagay sa isang integer variable kasi magre-return siya ng integer at the end. So, pangalanan na lang natin to na findings. Findings. Ayan guys, okay? Ano yung magiging value ni findings? Lagay mo ngayon dyan si binary search. Kung ano yung i-return na integer niyan, yan yung magiging value ni findings. Then, parenthesis. End of the statement. Ngayon, ang rules, bakit may error pa rin tayo? Diba? Too few arguments. Kasi, meron tayong pinasang parameters na 3. Ibig sabihin, kailangan din natin magpasa ng 3 ring arguments. And sequential din siya, guys. Si array, si size, at yung hinahanap natin. So, ngayon, eto na ngayon yun, guys, yung mga yun. So, i-mention mo na lang siya dito. Si array, size, and then, si hinahanap. Ngayon, bakit hindi ko na nilagay yung kanilang data types? Hindi na, guys, kasi arguments to. Okay? Arguments yan. So, eto na. Sabihin na natin, na-mention ko na, natawag ko na yung binary search na function na ginawa natin. Anong next step? The next step niyan, para malaman mo yung resulta, i-print mo. Diba? I-character out mo. Anong i-character out natin? Ganito. Gagawa ako ng if dito. Bakit if? Kasi dalawa yung pwedeng mangyari. It's either ang makuha natin is yung gitna, kung saan yung index ng hinahanap natin, or -1. So, meron tayong dalawang possibility na makuha dito sa integer findings na to. Yung gitna or yung -1. Kaya gagawa ako ng if else. If ang nakuha mong findings is not equal to -1. Ibig sabihin, hindi -1 ang nakuha mo. May nakuha kang index. Anong mangyayari? So, gusto ngayon natin mag-display. So, character out. Ano ipapa-display natin? Nakita ko na siya. Nasa index. Tapos, paano mo kukunin ngayon yung index? I-mention mo yung variable na findings. Kasi nasa kanya ni-return yung index. 'Di ba? Saka ngayon tayo dyan mag-end line. End line. Paano kung false yung condition? Hindi ka nakakuha ng gitna na return. Ang nakuha mo is -1. Kumbaga, anong nangyari sa condition mo? Findings is equals to -1. Ibig sabihin, natapos na yung while loop. Wala akong nakita ng hinahanap mo. So, magre-return siya ng -1. Ang mangyari, magme-mention ka ng else. Else, lalagay ngayon natin is character out. Walang ganyan sa array. Diba? Wala akong nakitang ganyan. Ngayon, iraran na natin to. Palitan muna natin yung hinahanap natin. Sabihin natin, ang hinahanap ko is 200. Ano yung index ni 200? 1. Okay, so pag niran natin to, dapat malolocate niya yan. So, run natin. X na natin tong calculator. So, ayan guys, nakita ninyo? Nakita ko na siya. Nasa index 1. Bakit? Nasa index 1 naman talaga si 200, diba? Ngayon, kung papapalitan natin to, sabihin natin, si 400. Nakita ko na siya. Nasa index 3. Tingin nga, sino si 400? Nasa index 3 nga. Ang galing, diba? Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na mas subscribe? If oo, guys, please click the subscribe button. Kasi habang lumalaki tong channel na to, guys, mas lalo pa akong nai-inspire na gumawa ng mas marami pang tutorial videos na pwede ninyong pag-aralan at
at intindihin kahit na nagsisimula pa lang kayong mag-aral ng coding and programming. Guys, meron nga pala akong ginawang PDF notes kung saan nakalagay yung mga code snippets and mga code example na ginamit ko dito. Also, doon din nakalagay guys yung mga summary ng mga explanations ko. And I really believe na makakatulong tong mga notes na to sa pag-aaral ninyo ng coding and programming. Kasi guys, mahirap mag-backward and forward kung sa video ka lang mag-aaral. So, maganda pa rin na meron kang notes. And kung gusto mo ng kopya guys, andyan yung download link sa description sa baba. Paano kung ipapahanap ko is 9,000? Dapat di niya makikita yan. So, iran natin. O, ayan. Walang ganyan sa array. O, nakita ninyo guys. So, ganyan ginagamit yung binary. So, medyo mahirap lang siya. Gusto ko lang tandaan nyo itong mga key points na ginawa kong comment. Diba? Ito yung mga ginagamit natin na ngayon lang natin narinig. At ganyan gumagana yung binary search. Okay? Thank you so much. Sana may natutunan ka. Kung meron guys, huwag mo kalimutan mag-subscribe, i-like yung video, and mag-subscribe. Ulit. Okay, anyway, see you at my next vlog.